Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome po muli dito sa Heartline Friday Night Edition. I'm very, very happy to be with you mga kaagapay na andito kayo muli dito sa Radio TV Heartline sa 702 DZAS. At ito ay programang inihandog sa inyo ng Far East Broadcasting Corporation. At kami ay natutuwa na kasama namin kayong gabi dito kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman. Hello, hello, hello. Good evening sa inyong lahat. Kamusta kayo mga kaagapay? And salamat sa Diyos. Umuulan-ulan na at talagang patapos na ang ating summer. Salamat sa Diyos. Kumukulim-kulim na ang mga weather. Kayo, kamusta kayo? Ito na yung pinaka-best time na gustong-gusto natin gawin kapag gabi. Yung magkape. Pero mo, ilang araw din ako hindi nagkakape dahil kasi mainit. Pero happy ako ngayon dahil kayo kasama namin at ating idulog ito. Lagi nating ibigay ang pagkakataong ito sa pagpapala ng Panginoon. At isang malaking pagpapala na kasama ko ngayon, ang ating, one and only, ang dati na nating nakasama. Siya ay isa sa mga great ministers na nakita ko pero wala siya sa Pilipinas ngayon. Na andun siya ngayon sa Korea. Kilala niyo na siya, ang ating Koreana telenovela na, hindi ko lang nakakwento sa inyo, mayroon pa mga artistang parte yan, Walang iba, si Ate Alu Abendan. Hello, good evening, Ate Alu. Hello, good evening, Kuya Pilo, at sa lahat ng mga taga-subaybay ng ating Heartline. Ayan, mga kaagapay, kilala nyo na si Ate Alu, at dati na natin siya nakasama dito. Dahil kasi si Ate Alu ay isang minister both sa Korea at saka dito sa Pilipinas, dyan sa Taguig. Ano nga yung pangalan ng church niyo dyan sa Taguig para Taguig Bethel Christian Assembly of God. Ayan, Taguig Bethel Christian Assembly of God. Assembly of God. Naku, batiin natin ang mga mahal natin sa buhay. Sige, Ate Alu, go ahead. Itong mga kasama natin. Siyempre, una kong babatiin aking mahal na esposo, ang aking kasangga. Yes. At kaagapay sa pagsunod sa Panginoon at sa pagpapalaki ng aming mga anak. Ang aking mahal na asawa, si Pastor Manuel Abendan. Sarangheyo, Yobo. And pagbati din sa aming mga anak, si Misha at si Meggy. Pagbati din sa mga taga-Taguig, Bethel Christian Assembly of God. Palagi kayo makinig nitong ng DZAS, ha? Mula pagising sa umaga hanggang pagtulog nyo sa gabi, manood kayo palagi ng DZAS. Instead na kung ano-anong mga teleserye yung pinanonood nyo. Pagamat ako'y napapa-extra minsan sa mga Korean novela. Pero I don't really recommend kasi minsan addictive. So mas maganda na dito kayo sa DZAS, ma-addict kayo kay Lord. Ayan, ito ang pinaka mas masarap. Binabati ko rin yung aking yung Bikutan Bethel Temple, yung church na pinagmulan namin. Diyan ako lumaki. Si Pastora Lourdes Cruz, iba pa mga kapatiran dyan, di na natin maisa-isa. Patuloy din yung suportahan ang ating nag-iisang radyo ng Pamilya ni Cristo, DZAS dito sa Maynila. Sa ibang probinsya, iba-iba din, di ba, Kuya Pilo? Basta suportahan natin FEBC Philippines. Suportahan natin. So, sa lahat ng mga kapastor nandyan, hello po sa inyo. Yes. Pati mga missionary and pastors din, nakasamahan ko dito po sa South Korea. Hello din po sa inyo. Tayo po ay patuloy na magsikap na maging matapat, matatag, hanggang sa tumunog ang pakakak. At tayo ay sunduin. Malalim yun. Trumpeta. Trumpeta pala yun. Ang lalim. Oo. Hindi ko lang nalaman na
Trumpeta pala yung pakakak. Oo, pagtunog ng pakakak. So Ayun. pagtunog ng trumpeta ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, Nako. eh ready tayong lahat at masabihan Oo. niya na welcome my good and faithful Faithful servant. servant. Ayun, So nako. ayan po. Malapit na talaga yon. Pero alam mo, natutuwa ako dun sa lugar nyo. Ang pangalan pala ng inyong village ay Romantic Village. Just, Oo. oh yan, alam niya, mga taga-Romantic Village. Mga romantic kaya yung mga tao doon. Ay, oo. Kaya nga lang na minsan nagkakabalu-baluktot na pagka-romantiko. Ayan. Oo. Ayan, si ate, ang ating Jess Ay, na... meron pa Kuya Pilo. Sige. Yan. Pati yung ating Filipino congregation dito sa South Korea, syempre babatiin natin ang Ayan. mga taga Jesus Shepherd Global Fellowship. Ayan. Ayan. Jesus Shepherd Global Fellowship dito sa Ungam, South Korea. Hello din sa inyong lahat. Siguro dapat Koreano mo, no? Para marinig. Kasi Tagalog lang din kami. Tagalog lang din. Tagalog, English, Bisaya, Ilonggo, Ilocano. Yan yung mga nandoon So, maupay sa imong tanan. Ayan. Pati kapatid natin napuntahan ko sa Cebu. Hello sa inyo. Basta po sa lahat ng mga nagmamahal sa Panginoong Hesukristo, hello sa inyo. Patuloy po niyong suportahan ang programa ng FEBC Philippines. Ayan, nako, salamat na marami sa mga kaagapay natin na very, very active at nakikinig ngayon. Good evening sa inyong lahat. Siyempre, hindi ko kakalimutan yung mga taong patuloy na nakikinig sa atin dito sa Heartline. Mga kaibigan Heartline, we thank you very much for being part of this. Mga katoto, mga kachokaran, mga katropa, wow, thank you very much sa inyo. Hilahin nyo na ang inyong mga kaibigan, mga kakudyapi, lahat kayo para patuloy tayong makapakinig. Ate Una, good evening. Joselito Madarang, Celia Kagingin, Floribel Noha, Emma Villanueva, Senen Vergel Villanueva, Lita Linga Meranya, Ever Agape, Noel Tandayo, Rosario Mercado Talaro, Maria James Kazui, Oni Garcia, Elizabeth Gamboa Lapuz, Dordan Maulyon, Iram Cristina, Jel Mijares, Julita Adamos, Alet Ison, Gary Tansuico, Pea Banal Lintag, si Olivia Santos, Tess Bagtas Dehan, Edmund Garcia, ang dami nyo Zenny Clara Aclara, Elisa Castro, Carmela Marquez, Zay Rish, Alice Labrador, Annie Rose Gabucan, Lani Catis Germar, Rainier de la Peña, Elizabeth Lopez, Mario Basco, Elena Diaz Saavedra. Naku, dami pa. Babang bigiting ko mamaya. Naku, ang daming mga katropa, mga kaagapay. Thank you very much for being part of DZAS. At patuloy niyo pong isama kami sa panalangin ninyo dahil kami din po ay naghihingi ng support. Pero God is good. You're with us. We praise God for you being here. Ate Alu? Since medyo malamig-lamig na ngayon sa Korea, ikaw mag-iingat ka rin sa iyong boses. Magkape ka na rin. Ay, nako. Hindi mo na kailangan ipaalala yung kape na yan. Naku, kung pag-uusapan din naman kape, mahaba-habang usapan na naman tayo ngayon dahil eto na yung mga katanungan ng ating mga listeners. Ready na tayo. Eto, yung ating first listener, Ate Alu, eto ang kanyang problema. Sabi niya, maghihingi lang po ng advice kung ano po ang dapat kong gawin. May sakit po ako, stage 4 cancer at ongoing chemotherapy po ako ngayon. Kaya sobrang payat na at kalbo na po ako. Ang pakiramdam ko, ikinahihiya na ako ng asawa ko. Ayaw niya na po ako isama sa labas. Kahit sa bahay, ayaw niya akong tabihan. Nung kinausap ko siya, bakit ganun na ang pakitungo niya sa akin, nagalit siya. Lahat ng masasakit na salita narinig ko sa kanya. Tinanong ko din siya kung hindi niya na ako mahal dahil ganito na itsura ko. Minsan naisip ko pong umalis na lang dito sa bahay, kaso hindi ko po kayang iwanan anak ko. Ano po kaya ang dapat kong gawin?
Nasasaktan po ako at lalong nanliliit sa araw-araw na pinaparamdam niya sa akin na ang pangit ko na. Aray! Mm. Ang sakit! Ang sakit! So dito, Kuya Pilo, parang ang security niya nasa itsura niya. Doon siya humuhugot ng kanyang no? Pero hindi naman niya sinabi kung ano kasiguraduhan sa sarili. hindi niya sinabi kung ano yung masasakit na salita na sinabi ng kanyang asawa. Alam naman puro tungkol sa kapangitan niya. No, hindi kasi ganito, Kuya Pilo eh. Yung asawa mo, siguro I pray na mabuksan pa ang iyong isipan. Una, yung asawa mo, kung may struggle ka dyan sa sakit mo, may struggle din yan. Kasi Yung hindi asawa. ginusto niyan. Oo, hindi ginusto ng mister na maging ganyan ka. Oo. Diba? Ngayon, marahil siya, doon sa kanyang nagdudusa rin yan sa kalooban niya na hindi lang siya marunong mag-express. Oo. Na kaya pagka kung ano-ano yung tinanong nitong misis, nakakapagsambulat na rin siya ng kanyang mga saloobin. Marahil may frustration din siya na hindi kanya naisalba sa sakit na yan. Di ba? Oo. Hindi natin alam. Kasi napansin mo, ang lagi niya sinasabi, pakiramdam ko po. Oo. Diba? Pakiramdam ko po, ikinahihiya na ako ng asawa ko. O, di ba? May ganoon. Tapos, pakiramdam lang. Sana naman hindi. Hindi Sana lahat ng naman. pakiramdam natin, misis, tama. Okay? So ganito, actually may hinandle akong ganyan, Kuya Pilo. Ganyan din. Ito nga, mas masagwa pa kasi nasunog eh. Nung kinimo yung kanyang breast cancer kasi nasunog pa yung kanyang katawan, umitim. Oo, nakakaitim. Imagine mo to, kalbo na, payat na, itim pa yung katawan. Pero alam mo, ang ganda na niya ngayon. Kaya, good. Mrs., merong pag-asa. Ang ganda na ngayon itong babaeng tinutukoy ko sa iyo. Pero nag-undergo din siya ng series of counseling. Okay? Hindi lang once, talagang siguro ilang buwan kami. Every week yan. Anyway, ganito, ayon sa mga pag-aaral ng ibang mga dalubhasa, ang cancer cells, nagiging buhay at aktibo yan, depende daw sa iyong mga hinaing sa kalooban. Yung niraramdam. May epekto galit, meron kang resentment, mga sama ng loob na pinagkatago-tago. Yan daw ay hindi lang asukal ang pagkain ng cancer cell. Higit sa lahat, pagkain ng cancer cell yan, yung mga sama ng loob na pinagkatago-tago, yung mga negative na iniisip sa kukote mo na itindaan dyan din. Ganito kapatid, unang-una, gusto kong tanungin ka, hindi mo naman masasagot pero tanungin mo sarili mo, si Jesucristo ba ay talagang tinanggap mo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Kung talagang tinanggap mo siya, ibinigay mo ang buhay mo sa Kanya, so focus mo ang isip mo sa Kanya. Pangalawa, ang isipin mo, okay, paano mo matutulungan yung sarili mo? So, yung mga dapat mo? Kailangan hindi siya negatibo sa kanyang wag ka mag-focus sa problema kasi lalo papabala yung cancer cell mo. Oo. Di ba? So parang ang iisipin mo is, paano ka pa makakasurvive? So unang-una, kapit sa Panginoong Jesus. Pangalawa, so i-schedule mo, ano yung mga dapat mo. Kumbaga mag-focus ka doon sa maganda. Yeah. Ngayon, si Mister sabi, ayaw kanyang isama sa labas. Isipin mo na lang, baka kasi ayaw niya na, syempre mahina ang sistema ng katawan mo dahil sa sakit mo. Baka ayaw niya na, baka mamaya pag lumabas ka, makalanghap ka ng mga germs dyan, ng mga bakterya kasi mahina ang katawan mo. Lalo lang lalala ang iyong kalagayan. Diba? Tapos yung tatanungin mo siya na, mahal mo pa ba ako? Wag! Ito, Kuya Pilo, siguro, ka dito kasi, na-observe ko, maski sa asawa ko, hate nila pag tinatanong sila tungkol sa pagmamahal nila sa atin. Mahal mo pa ba ako? Parang may duda eh. Oo. The fact na pinakasalan ka, the fact na nandyan pa rin siya sa iyo, kahit ganyan ang sabi mo nga, itsura mo, pangit na pangit ka na sa itsura mo, ikaw lang naman, yung salamin lang naman nagsasabi sa iyo yan eh. Pero syempre, nararamdaman niya na parang merong tampo sa kanya. Siguro hindi lang malinaw kasi ang antemano, unang ginagawa, galit. Hindi makausap ng matino.
Siyempre naman, sabi ko, Kuya Pilo, mararamdaman mo yung sama doon sa asawa mong galit marahil sa'yo. may frustration yung asawa niya eh. Bigo din yung asawa niya. Bakit nagkaganon yung misis niya na wala siyang maitulong? Oo, ay totoo yan. Minsan yung kapag may sakit talaga, hindi mo naman, kung pwede lang, ikaw na yung pumalit dun sa posisyon niya para ikaw yung makaramdam. Ganun kailangan hindi magawa. Kaya lang, maaring ganun siya mag-express. Galit. Parang yun yung paraan niya, okay? But anyway, ang gusto kong ano dito is, ikaw na may sakit, wag mo na munang i-focus yung isip mo sa galit ng asawa mo, okay? Tama na yung stage 4 na cancer. Okay? So ang pagtuunan mo is paano mo ito mapagtatagumpayan, 'di ba? Paano ka pa ma-enjoy yung buhay mo kahit na ganyan ang iyong kalagayan, okay? O sinasabi ng salamin, pangit ka na, kalbo ka, o di mag-wig ka. Parang humanap ka ng positibong paraan, mag-wig ka. O sige, yung anak mo nandyan, di focus mo muna. Paano mo alagaan yung anak mo? Alam mo tong sinasabi kong babae na inalagaan ko, kahapon nag-testimony siya kasi Mother's Day, no? Ang sabi niya, kahit daw stage 4 siya, hirap na hirap siya, finokus niya ang sarili niya sa pagluluto ng mga kakainin nila. Ganun. Kumbaga, ginawa niyang abala yung sarili niya doon sa bagay na mga mabubuti. Na pag-uwi ng asawa, may kakainin. Hindi yung pag-uwi ng asawa, ang dadatnan niya, yung nadidepress na asawa niyang babae na may sakit na wala naman din siyang maitulong. Diba? Kumbaga, alam mo, ituloy. Ang sarap noon yung malaman na kahit na nag-go through ka sa mga maraming hirap na yun, pero babawi talaga. Oo. Wag kang mawala ng pag-asa. Okay? At sawayin mo yung utak mo na ibinubulong sa'yo na pangit ka. Okay? Sawayin mo rin yung damdamin mo na ibinubulong sa'yo, hindi ka na-love ng asawa mo. Kasi ganito na lang, sabihin mo sa sarili mo, love ako ng asawa ko kasi kahit ganito ang itsura ko, umuwi pa rin siya dito sa akin. Oo, mahal naman. Palagay ko mahal naman talaga siya ng asawa. Umuwi pa rin sa'yo eh. The fact na umuwi sa iyo. Ha? So, mahal ka niyan. Nagpo-provide din naman siguro, I guess. Oo, nagpo-provide pa rin siya. Diba? So, humanap ka ng something na ipagpapasalamat mo sa Diyos sa buhay ng asawa mo. Huwag yung irereklamo mo. Okay? Huwag yung irereklamo mo. Naalala ko, meron akong isang case, nahihirapan siyang tumabi doon sa kanyang asawa na mayroong sakit. Yan pa isa. Hindi naman siya galit. Hindi naman masama loob niya sa asawa niya. Yun lang, hindi siya makatulog na nararamdaman niya yung pain ng asawa niya. Kailangan niya magtrabaho the next day. Pero syempre, andun siya yung, alam mo yung kalahati ka lang tulog dahil kasi binabantayan mo baka may maramdaman yung asawa mo. Kaya minsan kailangan niya rin magpahinga para makapagtrabaho sa umaga. Pero naranasan ko yun. Yung sa asawa, nung ako may sakit, yung asawa ko ang talagang nahihirapan din. Kaya as much as possible, kahit may nararamdaman ako, hindi ako umiire o hindi ako dahil alam ko maabala siya sa kanyang tulog. Bawa siya. Siya pa naman na magtatrabaho. Kailangan niya makatulog ng maayos. Okay. Nung nabaliktad naman yung sitwasyon, nung siya naman yung may sakit, ako naman yung tatrabaho. Naramdaman ko at naunawaan ko dahil kasi ang ginawa ko, sakripisyo. Sabi ko, okay lang, mapuyat ako. Pero may mga times hindi ko kakayanin, kailangan ko talaga matulog. Pero inaalagaan ko siya. Pero Kuya Pilo, hindi porke hindi ka tinatabihan, hindi ka na mahalaga sa kanya. Baka nga kaya hindi siya tumatabi kasi pwedeng dalawang side Pwedeng ayaw niyang maistorbo ka kasi ikaw yung may sakit. Para mas makapagpahinga ka ng maayos. Tapos pangalawa, yung tulad ng sinabi ni Kuya Pilo is, kailangan din niya makatulog ng maayos kasi nga, siya pa yung maghahanap buhay kinabukasan. So, naisip mo ba yon? Diba? Huwag puro pakabig sa'yo ang iisipin mo. So, suportahan kayo. Tapos, mayroon din mga tao, Kuya Pilo, na pag may sakit yung kanilang mahal sa buhay, hindi nila alam i-handle. Na parang gusto nilang lumayo, ayaw nila makita kasi parang pag nakikita nila nadudurog puso nila. May mga ganoon. Sa lahat nga ng mga dapat sa mga magpapakasal, kailangan ihanda niyo yung sarili niyo na pumasok sa ganong sitwasyon. Kapag may sakit na siya na medyo malubha, kailangan handa ka rin doon. Hindi ka aligaga, hindi ka worried. Pero alam natin na ang Panginoon may ginagawa naman higit pa kaysa doon sa kalagayan ng ating katawan.
Amen. Importante yan. At nasa Kaya Panginoon. tandaan mo sis, hanggat humihinga ka, pinahihiram ka ng Panginoong Diyos ng buhay, may Oo. pag-asa. So mas mabuti pa, instead na pakinggan mo ng pakinggan, yung mga maling binubulong ng isip mo, ng pakiramdam mo, humanap ka ng Biblia. Magbasa ka Yan. ng salita ng Diyos. I-focus mo yan. Kasi sabi ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Tatagos yan hanggang doon kung saan man yung pinaka-ilalim na pinagtataguan ng mga cancer cell na yan sa pangalan ni Jesus. No? Totoo. Ito, yung salita ng Diyos ang gawin mong ilaw sa buhay mo. Na ang maging target mo is ang bahay nyo ay maging blessing pa din. Pag uwi ni Mister, yung bang masasabi niya, ay salamat, nakauwi ako, pahinga. Di ba, imagine mo yung pagod si Mister, tapos pag uwi mo, inanag mo. Ba't di mo na ako tinatabihan? Siguro kinahiya mo na ako. Pagod na nga sa trabaho. Di ba? So tulungan sis. Minsan, At lagi mo tatandaan, mahal na mahal ka ng Panginoong Diyos. Namatay si Jesus sa krus para sa iyo. Binigay niya ang buhay niya para sa iyo. Yun lang, sapat na. Ikaw ay, sabi ko nga, you are worth dying for. Ganun ka kahalaga sa Panginoong Diyos. Ngayon, tanongin mo sa Panginoon, bakit niyo po ako pinapayagang dumaan sa matinding karamdaman na ito? Ano po ba ang pwede kong matutunan dito? Kapag ako'y gumaling na, maituturo ko din naman sa iba yung lesson na natutunan ko dito. So, ganoon kapatid. Kasi parte na ng buhay natin yung magkaroon ng sakit. Minsan malubha, minsan hindi. Pero parte ng buhay natin at hindi dapat ito makapigil sa pag-ibig. At yun yung naranasan ko dahil kami ni Wifey, nagpalitan kami sitwasyon eh. Nung may sakit ako, hirap na hirap siya pero sinasabi siya, wag mo akong asikasuhin, magpahinga ka. Yun. Nung nagkabaliktad naman, ako naman nag-aasikaso. Siya naman, wag mo na akong intindihin, matulog ka na. Pero alam mo, andun yung compassion na isip ko, malaking bagay yung ginagawa ng Diyos na sa kalagitnaan ng ganun, lalong lumalakas yung compassion para sa iyong asawa. Talaga nagsasabing, hindi ko iiwan to. Ito yung papangalagaan ko, biyaya pa rin sa akin ng Panginoon ng asawa ko. At kahit kailanman, hindi ko aatrasan. Kung ano man yung mangyari sa kanya. Sabi nga ni Sharon, kahit ilang ulit, kahit ilang tinig ang dapat kong tapakan upang ang landas mo ay masundan. Alam mo yun? Kaya Kuya Pilo yung ano ko dun the fact na umuwi sa kanyang mister niya, ibig sabihin, mahalaga ka sa kanya. Mahalaga siya. Mahal ka niya. Inuuwian ka pa, mahal ka niya. Bakit di kaya ang gawin mo ganito? Ayusin mo ang bahay, magpaganda ka. Kung kalbo ka, magsuot ka ng wig, magsuot ka ng bandana, mag-lipstick ka, magpaganda ka. Tapos ayusin mo yung bahay, di ba? Yung anak mo, alagaan mo, kung kaya mo pang tumayo, magluto ng masarap na pagkain, sige. Tapos pag uwi ni Mister, baka pigilan siya. Baka pigilan siya ni Mister. Oy, wag kang magtrabaho, kailangan magpahinga ka. Wag naman pagka gano'n, wag mo yung makita, wag mo marinig yun na sinisigawan ka. Ang marinig mo doon, concern siya sa iyo. Concern. Hindi, ito ang inaano ko, Kuya Pilo. Kunyari, wala si Mister, pumasok, nagtrabaho. Ikaw, imbis na kung ano-anong bulok na kaisipan, yung pinakikinggan mo, gawin mong busy ang katawan mo, ang sarili mo. Magbasa ka ng Biblia, mag-ayos ka ng bahay. Kung kaya mo pa, kung ano yung kaya mo gawin. Luto ka ng kaya mo. Oo, malaki nagagawa ng inspirasyon ng salita ng Diyos. Bawat isang tao, kailangan yung inspirasyon na yon. Kailangan basahin mo rin ang pakay ng ang mga magagandang plano ng Diyos sa iyo. Mababasa mo doon eh. Meron. Ayun. I think relate dito yung second nating question. Sige, kasi tungkol din sa negatibong mga naiisip. Ito naman yung question ng second listener natin. Sabi niya, I am 26, mom of 2 kids. Nabibigatan na po ako sa sitwasyon ko dahil lagi na lang ako ang sinisisi kapag may negative na nangyayari sa mga anak ko. Di ko rin naman po gusto kapag nagkakasakit sila or what. Paano ko po ito i-handle? O ayan, parang sinisisi ka. May mga naninisi. O sino-sino yun? Kuya Pilo, ito, patawa pero suntok. Yung mga naninisi na yan, pag nagkasakit ang anak mo, sa kanila mo kaya paalagaan. Ang kukulit So ganito, hayaan mo yung mga naninisi. Gawin mo silang challenge sa buhay mo. Basta ikaw, alagaan mo yung mga anak mo, alam ng Diyos, saksi ang Diyos sa ginagawa mo. Alagaan mo silang mabuti.
pag sila'y magkasakit, ipanalangin mo sila na sila'y pagalingin ng Panginoong Hesukristo. Walang imposible sa Panginoong Jesus. Siya noon, ngayon at magpakailanman. Nagpapagaling siya noon, siya pa rin nagpapagaling ngayon. Ipagkatiwala mo sa Diyos, okay? So, ano man yung paninisi sa'yo, ano man yung pangit na sinasabi sa'yo, as long na alam mo sa puso mo, sa konsensya mo at sa harapan ng Diyos, na ginagawa mo ang best mo bilang isang ina, hayaan mo yung mga naninisi na yan. Wala lang yung magawa sa buhay nila. O siguro, alam mo, minsan yung mga naninisi na yon, sila rin mismo galit sa sarili nila, hindi nila magawa yun. Kaya para bang, kung ano hindi nila magawa, ipupunto nila sa iba. Oo, yung iba ang sisisihin. May mga hang-ups din yan. Yung mga hang-ups, yung mga naninisi na yan. Or, eto pa isa, Kuya Pilo, kung baka mamaya mga biyanan niya yung naninisi o kaya magulang niya, something na may relasyon sa iyo, bakit hindi ka humingi ng lakas ng loob at katalinuhan sa Diyos na sila ay makausap at paano sila kakausapin? Halimbawa, kung biyanan niya, Nay, medyo napapansin ko po, yung pag kinausap may galang. May pagmamahal. Nay, napapansin ko po pag nagkakasakit ang mga anak ko, ako po ang nasisisi nyo. Ginagawa ko naman po yung best ko bilang ina. Kung kulang pa po yung best ko, may maisasuggest po ba kayo? Ano po bang recommendation yun, Nay? Baka po Ito research. Baka po kulang ang aking kakayahan. Ako, Nay, para ma-improve ko yung aking pagiging nanay. Anyway, ito research. Ito yung isa kultura ng mga Pilipino. Okay, para mga Pilipino, gusto natin na maging sincere ang ating pagsasalita. Kaya hindi mailabas o hindi maihiwalay yung sasabihin. Kasama lagi yung damdamin kasi sincero tayo. Gusto natin maging tapat kung magsalita, hindi walang kaplastikan. Totoo at hindi mapagkunwari. Kasi sa kultura natin, ayaw natin yung nagkukunwari, ayaw natin balat kayo. Kaya yung paraan natin ng pagsasalita, laging may damdaming kasama. Minsan, hindi makontrol yung damdamin, kaya lumalabas yung pangit na expression. Pero, kagandahan naman, dahil kasi genuine and sincere, sinasabi natin ng kung ano yung tulak ng dibdib, tulak ng bibig, kumbaga, kabig naman. Ganon tayo magsalita. Kaya siguro dito sa sitwasyon na to, medyo ipiprepare mo pa yung sarili mo. Huwag kang susugod ng masama loob mo. Oo, yan. Okay, kaya sabi ko manalangin ka muna. May mga tao magsasalita sa'yo kahit mahusay ang pagkipag-usap mo, kahit malumanay ka. Yun yung damdamin nila, talagang lalabas at lalabas. Pero, dapat ready kang harapin yon. Dapat ready ka at hindi ka maantig. Hindi ka papatol. Oo, yun. Huwag mong papatulan. Ganun. Kailangan kalmado ka pa rin. Medyo mahirap talaga kung sa Pilipino. Ang kagandahan naman, sincere. Totoo. Kapag labas na labas yung lutang na lutang yung damdamin, totoo yung sinasabi. Talagang galing sa puso talaga. Yun nga lang, kailangang i-train yung puso kasi the heart is deceitful, sabi ng Biblia. Kailangan mo rin talagang matrain. Sa iyo, may mga bagay din na dapat mong pagtibayin. Kailangan matibay yung pananampalataya mo na may mabuti namang gustong iparating sa iyo kahit hindi maganda yung pagkaka-express. One. Ikalawa, ikaw din naman meron kang weakness mong sarili. Hindi ka pwedeng magmayabang sa harapan ng tao na yun, lalo kung totoo naman na mayroong mga kakulangan. Pero, syempre, kahit minsan yung the best natin ay hindi pa husto, kailangan pa nating improve, tama rin naman. Which is, take advantage yung improvement na pwede mangyari kapag nakipag-usap ka na. Kasi maganda yun sa relationship, pagka nagkausap kayo, ay ate alo, ang sarap nun. Pagka may maganda kayo, sabihin natin nagkaaway kayo, pero yung sincere, yung genuine na nasa loobin na lumitaw, makita mo may improvement na mangyayari pagkatapos. Kasi gagawa na kayo ayon sa kung ano totoo sa inyo Tama. Palagay mo, Ate Alu, parang wala dito sa eksena yung asawa niya. Ano kaya ang dahilan? Oo nga, yun nga. Baka naman OFW yung asawa. O baka. Oo, baka wala. Kung sakaling kailangan ng counseling, pwede naman po magpa-counseling dito. Merong online counseling sa PACC. Mamaya, ibibigay ko sa inyo yung link. Okay. Sige, Ate Alu. Tapos din, Kuya Pilo, ako din, available lang din ako.
Ayan, Kung gusto sige. niyo ng kausap, diba? Sige, kunin Wala na na yung may natin. cancer, yung may cancer kanina. Ayan, oo. Oo. Sige nga. Ilang Ano may ka po? cancer na po yung pinaalagaan ng Panginoon sa akin. Ayun. May pag-asa po, may pag-asa. Yeah. So, Oo. paano ka makontak, Ate Alu, dahil nandiyan sa Sa Korea? Facebook lang, nandyan lang ako, just face the book. Ano ang Facebook mo, ate? Ayan, Alu Alu Di Abendan. Abendan. Ayan, o yan, tingnan Message nyo. lang po kayo. Alu Abendan. A-L-U-H A-P-E-N-D-A-N. Ayan. Apo. Alu Abendan. Message kayo kasi hindi kayo makakapag-request sa akin ng friends. Message lang pwede. Ganon. Message. Para appointment, So, hindi, ewan ko, may ginawa ako sa profile ko na hindi nila ma-click for friendship. Okay. Parang gano'n. Sige. Tapos pag nag-message din na hindi ko kakilala, pumapasok sa spam box. Pero chinecheck ko yung spam box ko once in a while. Ganon. Okay, sige. So, loobin ng Panginoon, baka kailangan nyo ng kausap, usap tayo. Diba? Dahil alam ko, mahal ng Diyos itong mga babaeng ito at nais kayong tulungan ng Panginoong Hesukristo na makalaya diyan sa mga umaalipin sa inyo. Actually, ang kalaban hindi yung physical talaga, spiritual, emotional. Oo, yan. Yan yung mga kalaban nila Na pag down ka sa iyong emosyon, damay-damay na pati katawan mo niyan. Di ba? Pati itong mami na to na may 2 anak, baka mamaya pagka natalo ka na ng mga negative na naiisip mo, pati ikaw magkasakit na. Oo. So, wag mong hayaan na ma-infect ka ng mga naninisi sa iyo. Okay? So, yes. and pray. Hindi ka pababayaan ng Panginoong Jesus. Basta do your best. Do your best and ang Diyos ipagtatanggol ka niyan. Yeah. Ayan. Ayan. At yan magandang mapakinggan. Ma-inspire ka nawa na ang mga taong concerned sa iyo. Hindi lang alam kung paano yung tamang express. Pero concerned sa iyo, Parang yung may cancer na listener natin kanina. Concerned 'yon. Kailangan makita. Totoo ka dyan. Kuya Pilo, yan ang isang obserbasyon ko sa ating Pilipino. Ano? Mahina tayo mag-express talaga ng totoong saloobin natin. Kasi nga may kasamang damdamin lagi. Naalangan, syempre, pagka kunwari, sama ng loob. Hindi naman pwedeng sabihin, uy, alam mo, masama loob ko sa'yo. Hindi naman pwedeng gano'n. Syempre, para maipakita yung bukal, parang kulang lumalabas tayo yung sa pangit. Kulang tayo sa tamang salitang gagamitin. Ayan, kulang. Yan yung isang napansin ko. Kaya maraming Pilipino, magkakapatid man, nagkakaaway-away na. Kasi mga mali lang pala yung mga nagamit na salita. Tapos nalagyan pa ng maling tono. Yan. Ayan, ako, lalo yan. Buti sana ko Ilonggo lahat. Kahit galit na. Nainis na ako sa iyo. So, ayan mga kapatid. Yan. Sige. Meron pa tayong isang question dito, pero sasagutin natin to after the break. Ito ang sabi niya. Magulang ako ng isang 15 years old na lalaki. Ayan, 15 anyos. Hindi ko na alam kung dapat ko na lang hayaan sa addiction sa cellphone. Ugat ng problema namin sa tuwing babawian ko ng cellphone. Wag ko daw siya pakialaman sa gusto niyang gawin. Estudyante, kaya nililimitahan ko din sa cellphone. Pero wild siya, as in nagwawala pag pinilit bawiin ng cellphone. Hindi ko na po alam paano siya pasusunurin. Ay, nako, marami tayong matatalakay tungkol dito sa cellphone na yan. Actually, alam mo, Ate Alu, merong research, na kapag ang isang tao ay maagang na-expose sa cellphone, nagkakaroon ng tinatawag na screen dementia. Have you heard of that? Ano yun? Ano yung screen dementia na yan? Screen dementia ay yung nagkakaroon ng pagkalimot. At hindi dahil sa tumatanda. Ito yung mga bata pa to, mga teenager pa to, may screen dementia na. Ibig sabihin, madami sa kanilang mga alam sa buhay ay nakakalimutan dahil sa screen dementia. Sa sobrang gamit ng cellphone, gadget, ganyan, nagkakaroon ng screen dementia. Kunwari, inutusan mo, bumili ng suka. Lakad na ganyan. Pag-uwi, toyo. Pagdating, nakalimutan, toyo pala. Suka pinabili, toyo ang dahil mayroong screen dementia na kung saan may mga parte ng brain, at ito nasa research to. Kahit i-google nyo, screen dementia, mayroong mga bagay na nakakalimutan ang mga bata
bata pa lang nawawala na yung memory, nakaka-memory gap. Nagiging ulyanin. Hindi ulyanin, memory gap. Memory gap. Yung ulyanin is yung medyo pang matanda. Ito, memory gap, parang ulyanin nga din, pero hindi akma sa edad ng isang teenager na magkaroon ng ganun. At matindi ang epekto ng cellphone sa ating mga, lalo yung mga baby pa lang in-expose na sa screen. Nagkakaroon Kasi, ng... naano ko, Kuya Pilo, nag-aaral ako ng child psychology, yung tinatawag na potato couch. Nagiging potato couch ang bata. So, ang nangyari, pag naka-cellphone niya, nakaupo na lang. Ang physical body niya, walang movement. So, hindi kulang yung pag-function ng kanyang... Pangalawa, yung brain niya, sinasalo na lang kung ano yung nakikita niya sa screen. Exactly. So, hindi rin gumagana ng maayos ang brain. Para ba siyang, parang ini-spoon feed. Oo. Ang nangyayari sa mga bata, parang yung addict, yung disconnected sa realidad. Yan pa, isa. Disconnected sa, ano ba realidad? May halaman, may tao, mayroong pakikitunguhan, mayroong mga bagay na pwedeng asikasuhin. Pagka lagi kang nasa screen, pag lagi kang nasa cellphone, yun yung nagiging mundo mo. At doon nade-develop ang utak mo tungkol doon sa buhay, doon sa screen. Pero hindi ka nabubuhay, hindi nade-develop ang utak sa tunay na buhay. So, yun yung mabigat dahil maraming mga tao, ganun ang kalagayan. Pati yung kanilang career, tsaka yung kanilang choice of career na pupunta na lang sa screen tsaka gadget. Naawa ako doon sa mga ilang estudyante, may mga estudyante na ang gusto nila maging trabaho gumawa ng games, mag-design ng ganito para sa games lang. Andun na yung buhay nila at mapapansin mo, parang hindi na sila marunong makipagkwento. Hindi na marunong humarap sa kapwa. Wala nang social life Takot nga makipag-usap sa ibang tao dahil hindi nila alam kung paano yung paraan ng socialization. Ay naku, ang daming batang ganun ngayon. Kasi lagi nasa screen lang. Oo. Marami nagka-counsel sa akin, mga magulang, nagtataka, bakit ba ganito anak ko? Ano na nangyari? At lumalakas yung mga pagkakataon na meron tayong tinatawag na oppositional defiant disorder sa mga bata. Sa mga edad na 8 years old below na exposed sa screen, madali silang mabugnot dahil hindi na-develop yung pag-connect, yung pag-emotionally mag-connect sa ibang tao. Ang connection nila, walang emosyon ng gadget Walang emosyon doon. Tapos yung utak din, di ba parang parang stagnant. Oo. Kaya kapag hindi na ayos yung practice ng emotion, ay naku, wala. Galit o lack of control, self-control, laging anxiety. Naku, mataas ang relationship ng screen time sa anxiety tsaka depression. Naku, babalikan natin yan maya-maya. Pagbalik natin dito sa Heartline, tayo ay pag-usapan natin yan at mag-ingat-ingat mga kaibigan. Hilahin nyo yung mga kabataan dyan at nang marinig ang kalagayan natin dito sa gadget na ating pinapairal lagi. Pero don't go away. May magagandang bagay tayong matatalakay tungkol dyan. We'll be right back. Ate Alu, we'll be right back. Okay. God bless you. God bless. Then lang po kayo. Don't go away. Stay tuned. Heartline. This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Salamat mga kaagapay at tuloy-tuloy po tayo dito sa Heartline Friday Night Edition. Ito pa rin si Kuya Pilo at kasama ko dito si Ate Alu Abendan, ang ating guest counselor. Huwag kayong mag-alala, hindi namin nakalimutan yung ating pinag-usapan kanina. Pero kung kayo
ay bubukas nyo pa lang na inyong radyo, ngayon pa lang kayo tune in dito sa Heartline. Ako, ang ganda-ganda ng mga usapan dito ngayon. At napag-usapan nga yung tungkol dun sa cellphone. At tayo ay nasa panahon na kung saan ang mga bata ay hindi na matanggal sa kanilang pagkaka-hook sa cellphone. Kaya eto, tatalakayan natin yan. Pero bago yun, magandang gabi din sa ating mga kasama na naka-join ngayon. Si Julita Adamos, si Ison Grace, Gary Tansuico, Carmela Marquez, Zay Rish, kasama si Elizabeth Lopez, Elena Saavedra, Lucena Bulhatin, Emerita Faustino, Manay Cristi Hopanda, Aaron Gacho, Peter Lynn Sanchez, Edwin Soriano, Rene Cabulisan, Michelle Patron, Ed Sombilon, Nanette Naval, Cherry Cadelinas, tsaka si Ate Nerissa De Leon. Hello, kamusta po kayo? Nakakatuwa naman at kayo'y kasama namin dito. And so we really hope na patuloy ang blessing sa inyo. At kung meron kayong mga kaibigan na kailangan ng counseling at kulang sa budget, pwede naman po pumunta sa ating PACC counseling services sa online. At ito ay sa philac.org. philacc.org. Punta lang po kayo doon at mag-book kayo ng appointment para sa libreng counseling. Okay? 2 lang po libre at hindi ho pwede papalit-palit ng counselor. Yun pa rin ang libre nyo. 2 pa lang din. Pero malaking bagay na po yun. At kung kailangan nyo pa ng further na professional counseling na may bayad naman po, pwede ho kayo makipag-appointment doon sa mga nakakuha nyong counselor doon. Okay? And kung gusto nyo puntahan nga uli, it's philac.org. philacc.org. Pero ang kasama kong si Ate Alu ay meron ding contact numbers na pwede nyo siyang ma-connect. Ate Alu, good evening. Ano uli yung contact numbers na pwede kayong ma-connect para kung nasa Pilipinas sila, parang mahihirapan kasi parang magiging international call. Oo. So messenger lang po. Hanapin nyo lang ako sa Messenger at sa biyaya ng Panginoon, magkaroon tayo ng panahon makapag-usap at kayo po ay mabigyang panahon makausap, sa biyaya ng Lord, maglinaw ang isip at maipanalangin. Yes. Pero kung kayo nasa Korea, may number ako dito. Yes. Pero yun nga, kesa gagastos ka, mura naman ang Messenger. Kung may KakaoTalk ka, may KakaoTalk din. Ayan. Kaya lang hindi yata ang KakaoTalk sa Pilipinas. Yan parang tunog Koreano Sa Korean yan, Korean. Ayan. Ayan, sige. Napag-usapan yung tungkol sa cellphone. Talagang marami mga bata ngayon ang adik na adik sa cellphone. Pero nagulat ako dito sa ating listener, umabot sa punto na walang galang na yata, nagagalit pa sa nanay. At sasabihan pa ng, bayaan yung gawin ang gusto ko. Grabe ngayon, Ba't gano'n? Masarap suntukin, Ate, wag naman. Pero hindi mo makapaniwala na umaabot sa punto na walang galang ang mga anak sa kanilang magulang. Sabi ko nga sa'yo, ang gadget ay walang emosyon dyan, kaya hindi natututunan ang paggalang sa gadget. Katunayan, kapag madalas kang gadget ng gadget, hindi mo nararamdaman yung tunay na buhay. Yung tunay na pakikitungo, yung tunay na pakikipag-ayos sa kapwa, yung magalang na pakikitungo, pag-socialize, hindi natututunan yun doon. Eto ang tanong ko sa iyo, Ate Alu, kasi listener natin, paano ba supilin ang mga anak at manatili yung kanilang tiwala sa kanilang magulang, At respeto, no? Oo, paano ba, Ate Alu? Pwede ba simulan ng pagsusupil sa mga magulang? Sorry po mga tatay at nanay, pero tayo po, ang unang dapat sisihin kapag ang ating mga teenager ay umiiba na ng landas. Eto, dignan nyo, matama pa rin ang salita ng Diyos, Kuya Pilo. Ang sabi dito sa Kawikaan 22:6, turuan mo ang bata, hindi teenager. Bata pa, yung maliliit pa. Turuan mo ang bata sa daan na dapat nilang lakaran upang sa kanilang pagtanda, hindi nila ito malilimutan.
Oo. Alam nyo ba na sa mga bansang komunista, kinukuha ng gobyerno yung mga batang nasa edad 6 pababa. 6 years old Kinukuha below. nila, oo, kinukuha nila ito para kanilang i-brainwash na maging komunista. At sa pag-aaral po, napag-aralan ko no nung ako ay nag-educ, um, ano to, yung mga edad na yan, 6 na taong pababa, ang Oo. utak niyan parang espongha na Oo. walang laman. No, alam niyo yung Kaya espongha, sponge. humihigop lang na humihigop. Yes. So, ang esponghang walang laman, ipatong mo yan sa tubig. Makikita mo, sisip-sipin niya yung tubig. Kaya madumi, Nakakalungkot. malinis na tubig, Mm, sisipipin. isip-sipin niya. Wala siyang filter. Okay, Mm. tatanggapin niya lahat. Ang nakakalungkot ganito, tulad na lang ng isa ko nakitang senaryo. Sa aminin man at sa hindi ng mga magulang, no, mga magulang magsisi tayo. Ang cellphone, naging scapegoat natin yan, the easiest way para pakalmahin ang ating mga maliliit na anak. May Hindi nakita umiyak. ako. Yung anak niya, gustong mag-ikot-ikot, nandun sila sa mall. Okay? Gustong, syempre bata, nag-explore. Gusto niya matuto ano bang meron dito? Ang daddy, ayaw. So, pilit sinusuksukan ng cellphone yung anak. Nung una nga nakita ko pa, tinataboy ng anak yung cellphone. Sabi niya, no! Sabi niya, gusto niyang maglakad-lakad sila mag-ama. Ayaw nung ama. Okay? So, Oo. pilit talagang inano yung cellphone. Siguro tong batang to mga 3 years old, 3, 4. So, parang no choice na yung bata. Di sige, kinuha na niya yung cellphone. Mm-mm. Okay? So, dito po, sa tanong natin, yung problemang, nag-share sa atin ng problema, 15 taon na yung anak mo. At sa totoo lang, mahihirapan ka na talagang baliin to kasi hindi na to baby. Oo. Nakalakihan na niya yung ganyan. So, marahil, nung ay maliliit pa, tulad ng kinuwento ko, minsan ako ganun din nung maliliit. Naging isa ka sa mga katulad ng magulang na Mm-mm. nagiging yaya. Nagiging yaya at kaagapay natin ang mga cellphone para pakalmahin yung ating mga anak, hindi tayo kulitin, para Para hindi matapos natin magulo. yung Ayan. pinanonood natin, para matapos natin yung ginagawa natin. O yan, mag-cellphone ka. Ha? Tapos hindi mo pa binabantayan. So kung ano-ano na yung napapanood niya. May mga study na rin po at may mga balitang impormasyon na rin na nalakip na hindi nila alam yung anak nilang 10 years old, minumolest Oo. siya na doon ng kanyang kalaro sa cellphone. Hindi alam ng magulang, akala lang naglalaro lang ng mga cute-cute na mga games. Hindi natin alam. Kaya para po doon, kung may nakikinig dito na may maliliit pa kayong anak, parang awa nyo na. Turuan nyo sila sa landas na dapat nilang lakaran. Turuan nyo silang maghugas, turuan nyo magligpit. Isama nyo sila sa inyong mga ginagawa upang sila'y matuto. Huwag nyo lang po silang paupuin at tambakan ng cellphone, ng pad, ng laptop, o diyan ka, manood ka. Kasi po, balang araw, matutulad kayo dito sa nag-share ng problemang ito. Talagang Oo. malaking problema na po ito kasi teenager na yung anak nyo . Hindi na yung baby na mapapaikot nyo. 15 Worldwide anyos. problem, worldwide na nangyayari. Yes. 15 anyos na po yan. Nakakalakihan na niya na lagi siya nakaharap dyan. So, okay. So, siguro wala nang sisihan. Nandyan na. At maganda naman po na kayo ay humingi ng saklolo dito sa ating programa. At hiling natin sa Panginoon na talagang matulungan namin kayo sa paraan na makaya naming mabigyang linaw ang inyong isipan. Ganito po, ang nakikita ko dito, parang yung anak na ang magulang at yung magulang ang anak. Oo nga. Ha? Oo nga. Yung anak na ang nagsasabing, "Huwag niyo akong pakialaman. Nanay, tatay, nasaan ang inyong otoridad bilang mga magulang? Ibalik niyo yun." Ayun, Ibalik niyo. Paano ito nababalik? Lalo na sa 15 anyos na ganito. Oo, kailangan mismo yung magulang magkaroon ng pagbabago ng isip, pagbabago ng puso. Talagang siya mismo, handa niyang ipanindigan na, teka, ako magulang dito . Diba? So, sana lang, dalawa silang mag-asawa dito. Para at least, diba? Mas malakas yung puwersa. Ang isa sa ina-avoid natin, ayaw naman natin na maramdaman ng bata, parang kinukuyog siya ng mga magulang.
Parang Hindi nyo tulungan. kukuyugin. Ibig sabihin dito, both mother and father, dapat magkasundo kayo sa prinsipyo ng pagdidisiplina na gagawin nyo. Yan. Okay, baka mamaya kay dad, kay mami, bawal ka muna mag-cellphone. Ganito, kay daddy, hindi, hayaan mo siya, okay lang yan. Wala. Walang isang batas sa tahanan, malilito. Okay? So, kailangan kayo mismo mag-asawa magkasundo. Pag-usapan nyo, ano ba ang mabuting gawin natin sa ating anak. Okay? Maganda rin, hindi laging pagalit. Okay? Pagka busog ang anak, medyo parang masaya siya, nanalo siya sa game niya. Silipin mo rin, ano ba yung pinagkakaabalan niya? Uy, nanalo ka, galing ah. Yung bang pag nasa good mood ang bata, so doon mo siya pasukin, nak, ganito. May request sana ako. Baka pwede lagyan mo ng time yung iyong paglalaro para din yan sa kinabukasan mo. Diba? Kasi pag nawala na kami ng papa mo, paano ka naman? Ha? Bubuhayin ka ba ng paglalaro mo lang? Diba? Paano kung makulit tulad nito? Yung bata, yung teenager, nakakapaggalit na, pwede nang magdikta sa magulang na, wag niyo akong pakialaman sa gusto kong gawin. Parang... Kaya nga, Kuya Pilo, wag, nasa magulang dapat wag niyong hahayaang dumating dun sa sigawan na. Okay, ngayon, just in case, wala ka ng talagang umaabot na sa sigawan na, ipadama mo sa anak mo. Wait lang, sino ba nanay dito? Ha? Sino ba nanganak dito? Di ba ako? Ikaw anak lang kita. At alam mo ito, ang husband ko po, ganito ang niya, ng mga teenager ang anak namin. Kung ayaw niyong sumunod sa batas ko, kung ayaw niyong pasakop sa akin, sige, mag-alsa balutan, humanap kayo ng inyong titirhan. Na kayo lang ang masusunod. Walang mag-uutos sa inyo, walang sasaway sa inyo. Go! Sige, alis ng bahay. Okay. Takot sila nun. Bakit? Wala silang pera. Wala silang pangtustos. Saan sila mangungupahan? So, ipakita mo sa anak mo na, ikaw ang gobyerno. Ikaw ang boss. Kung wala ka, wala sila. Ang asawa ko po, ganun ang ginagawa niya ng mga teenager. Ayaw niyo sumunod sa akin? Sige, madali lang yan. Kunin niyo na mga gamit niyo. Umupa na kayo ng sarili niyong paupahan. Doon kayo. So, doon makikita ng mga bata, ay, wait lang. Patay pala kami pag walay magulang namin. Ipadama mo na ikaw yung authority. Ikaw pa rin yung magulang. Ay, yung sinasabi ng asawa ko. Sungkuin nyo ako pag may mga trabaho na kayo at kaya nyo nang tumayo mag-isa. Sige. Pero hanggat nandito kayo sa poder ko, ako ang batas dito. Okay? Hindi naman ibig sabihin para kang komunista na lagi na lang ikaw masusunod. Diba? Pero dito, ang sabi ko nga, magdadaanin mo pa rin sa diplomasyang usapan. Okay? Kunyari yan. Ako naman, ang gusto ko lang naman anak, okay, hindi naman kita pinagbabawalan ng CP forever. Ang gusto ko lang, ilagay mo yan sa oras. Magkaroon ka ng time. Ipakita mo sa akin, gawan mo ako ng schedule mo. At hindi naman masama yung aking hinihiling sa'yo. Yes, para yan sa future mo. Gusto ko lang ipakita mo anak sa akin. Sige, gumawa ka ng schedule mo. Anong oras yung aral mo? Anong oras yung laro mo? Anong oras ang kain? Gusto ko lang maintindihan ng mundo mo. Ayoko mag-away tayong dalawa. Anak kita, mahal kita, may malasakit ako sa iyo. Pero, sa pagkakataong ito, magulang mo ako, gusto ko magpasakop ka pa rin sa akin. Mga magulang, tayo ang babali sa sungay na hinayaan na rin nating tumubo sa sarili nating mga anak. Mahirap, nakakatakot, pero kailangan mong tindigan. At ang sabi nga, kung katulong natin ng Panginoong Diyos, magagawa natin to. Magagawa natin. Lalo na teenager, hindi, pinagdaanan po namin yan. Pinagdaanan namin yan. Kasi dalawa po ang anak namin. Ngayon sa biyaya ng Panginoon, 26 na yung isa, 24 na yung isa. So natapos na yung teenage. Nung teenage years nila, Kuya Pilo, nako po, madalas para kaming may world war sa bahay. Pero ang nakikita ko sa husband ko, at maski sa akin din, pag parang tumikom ka, yung parang natakot ka sa kanila, ay wala. Paiikutin ka nila. Dito, pakita mo sa kanila, hey, ako magulang dito. Okay? Ako magulang dito. Bahay ko to. Ha? Pera ko pinambibili ng pagkain nyo. Parang ipakita nyo. Minsan ganyan, Kuya Pilo.
Ate Minsan Alo, ka noon. nararamdaman ko parang kung ako yung anak. Oo. Minsan, kasi ang taas na ng sungay eh. Hindi yan makukuha ng kung ano-ano lang. Dapat po may wisdom din yung ating sasabihin sa kanila kung paano Oo. mababali ang Sa sungay. At bagay, higit sa lahat, saklolo mo ang oo. Panginoong Diyos. Sa bagay, Saklolo mo. sabi na sa Biblia, wag mong do not spare the rod. Ibig sabihin, kung kailangan Oo. palo. Disiplina, oo. Yung Kailangan, ganyang teenager, Kuya Pilo, hindi na yan pwedeng paluin. Hindi na. So may iba-ibang disiplina. alam mo dati, nung naalala ko, bata kami, may palo pa ako, teenager na ako. Pinapalo pa rin ako. Kasi ganun kami magalang. Ay, ako naman sumusunod. sinasampal eh. Teenager na, nasasampal pa. Iba yung magulang natin nung araw eh. Iba naman din. Buti nga ngayon, mga bata, mga nakikinig dyan ng mga young people. Hindi maganda na yung kasama mo sa bahay ay nag-aalitan kayo. Lalo na kung magulang mo, kaalitan mo. Hindi tama yun. Sana naman maramdaman mo na wala sa lugar ang kalagayan na nag-aaway kayo ng magulang mo. Kailangan mapakisamahan, mabigyan ng pag-uunawaan. Kapag hindi mo natututunan yun, sigurado ko baka nagsiselfone ka na lang lagi. Wala, hindi mo natututunan sa cellphone yan. Kailangan mong harapin ang tunay na kalagayan ng mga tao sa harap mo, sa kasama mo sa bahay. Hindi mo pwedeng idaan sa takbo ka dun, punta cellphone dito, punta barkada, inom, o lakwatsa, kung ano-ano pa. Ang tunay na pagiging mature, hinaharap ang tunay na kalagayan sa bahay. At yun, nare-resolba. Kailangan maging mahusay ka sa pag-resolba. Hindi to iniiwasan, hindi to tinatakbuhan, hindi cellphone lang. At hindi dinadaan sa taray o yung anong tawag dyan. Ako na ba? Nagwawala. Nagwawala itong isa eh. Oo, nagwawala. Dito Kuya Pilo, kung babalikan mo yung kwento, sabi niya nagwawala na yung anak. Tapos sabi Nagwawala ng magulang, hindi na niya alam paano niya pasusunurin. Ibig sabihin, magwala siya. Sige, doon ka sa labas, magwala. Oo, wala. Yan pala gusto mo ha. Kung bakit mo nga, ikaw yung adult, ikaw ang authority. Ang nangyayari dito, siya yung naduduwag sa anak niya eh. Hindi, mali po yun. Huwag ikaw maduwag sa anak mo. Ang isang concern ko dyan, kunwari kapag gano'n ang magiging paraan, baka naman lumayas yung bata at kupkupin siya ng ibang masasamang elemento dyan sa labas. Okay. Mga tags, mga sindikato, mga tawag doon, yung mga tawag doon, yung grupo-grupo, mga tawag doon. So itong sample na inano ko, like si husband, alam niya kasi, alam niya yung kakayanan, alam niya yung limitasyon, ready siya. At kilala din niya yung anak niya. Okay? Ganoon. So mag-ask ka ng wisdom sa Lord. Basta ang gusto kong dito is ipakita mo, ipadama mo sa anak mo na ikaw ang magulang. Okay? Ikaw ang magulang, ikaw ang authority, yung kinakain niya, ikaw ang bumibili. Kapag ba pinagluto kita ng pagkain, masama ba yun at hindi mo dapat gawin? So, parang, ewan ko ba? Pero maganda yan, kailangan natin yung authority ng magulang maibalik. Yes, yan ang nawala. Kasi lang madalas hindi aware yung mga anak natin dun sa kanilang mga ginagawa. Akala lang nila, ang nakikita lang nila, yung kanilang concern. Paano yung concern naman ninyo sa kanila? Paano naman yung mga tunay na dapat asikasuhin sa buhay? Tulad ng pag-aaral, paghugas ng pinggan, paglagay ng sariling yung mga bakuran, pag-safety ng bahay. Naku, ito talaga, mga nakakalimutan pagka nag-gadget. Ay, Ate Alu, ang laking bagay na maitutulong niyo po. Naku, grabe. Tapos yun nga, paano usap ng maayos? Parang i-date mo, date nga tayo anak. So hindi naman puro din parang dahas. No, date tayo, iwan ang cellphone. Date tayo. Usap tayo anak, anong gustong panahon? Manood tayong sine. Ganoon. Kunin mo muli yung loob ng anak mo. Ayan. Baka kasi yung loob ng anak mo napunta na sa cellphone. Ayun nga. Nawala, na-disconnect na siya sa iyo. So ito pa ang isa, no? Bukod sa ipapadama mo na ikaw ang authority diyan, ikaw ang magulang. Pangalawa, kunin mo
ibalik mo sa'yo yung loob ng anak mo. Paano gagawin yan? Hindi po yan nagagawa ng puro bungangaan. Para, naman, cellphone ka na naman. Baka mamaya kay aga-aga, cellphone ka na naman. Nakagano ka agad ang boses mo. Hindi. So, kung parang ilagay mo yung paa, yung paa mo sa sapatos ng anak mo. Oo. Ano bang maganda? Pakiramdaman mo yung kalagayan niya rin. Maaaring meron siyang kunin mo yung loob niya. Kunin mo yung Oo. loob niya. Hanapin mo. Anak, halika nga, nood muna tayong sine. At ito pa, pangatlo, huwag ka agad mag-expect na there will be a sudden change sa attitude, sa ugali ng anak mo. Hindi porke pinadama mo, magulang ka, kinukuha mo yung loob niya, mag-expect ka agad, dapat bait-baitan agad tong anak ko. Hindi. Mag-expect ka pa na sisipa pa yan. Oo. Sisipa. Pero ito lang, huwag mo siyang susukuan. Ayan. At huwag mo siyang susukuan. Tuloy-tuloy lang. Ang pagiging authority, ang pagiging magulang, tuloy-tuloy lang ang pakikipagkaibigan. No? Ibalik mo yung loob niya sa iyo. Okay, wag mo siyang sukuan, tiyagain mo. Okay? Ito pang-apat ang pinakamabisa sa lahat, Kuya Pilo. Huwag mong kakaligtaan. Lumuhod lagi sa Diyos. Mm-hmm. Iluhod mo lagi sa Diyos ang iyong anak. Kasi kapag ang bagay hindi mo na kayang baguhin, hindi mo kontrolado, may Diyos sa langit na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sabi niya nga sa Jeremias 32:27, ako ang Diyos, ang Panginoon ng lahat ng tao. Na pinipili. Mayroon bagang hindi ko kayang gawin. So God can do something sa puso ng anak mo. Yes. Kasabwat natin ang Diyos sa ating pagiging magulang. So luhod, napaka-effective po, lalo na yung mga mami. Very powerful po ang prayer praying mommy. Sana maidamay din yung anak dun sa kanyang panalangin. Pero alam mo, Ate Adu, hindi idamay. Pagtutuunan niya talaga ng time na ipapanalangin hindi, yung anak niya. Sana maisama din na, isasama niya ng prayer time. Iba pa yung Kuya Pilo. Iba pa yung pray tayo. Maganda din yan. Tama. Dapat magkaroon kayo ng Bible time, prayer time. Bago ka mag-cellphone, wag muna yan. Hali muna dito, sasama dito. Mag-Bible time muna tayo, manalangin muna tayo. Okay? Pero alam mo, sa isang magulang, mahihirapan siyang gawin yan kung siya mismo sa personal niyang buhay, hindi niya yung ginagawa. Yan, oo. Okay? Kung ikaw mismo, tamad ka manalangin, tamad ka magbasa ng Biblia, paano mo hihikayatin yung mga anak mo na gawin yun na ikaw nga number 1 tamad? So, ikaw muna. Ayusin mo muna yung relasyon mo sa Diyos. Ayan. Okay? Yung individual prayer life mo, ayusin mo, tuon ka sa Kanya, at and then, you can share it to your children. So, dalawang pananalangin. Yung isa, na one-on-one ka with God, sumbong mo sa Lord, lahat ng nararamdaman mo sa anak mo. Kasi hindi mo naman masasabi lahat ng gusto mo sabihin sa Diyos, sumbong mo sa Diyos kapag kasama mo yung anak mo magpe-pray. Yeah, oo. Hindi. Tama naman. Ikaw lang at ang Diyos, pwede mong sabihin lahat. Pati yung lahat ng request mo. Sabihin mo, ikaw lang at ang Diyos. Kasi si Lord, matatanggap niya, maintindihan niya lahat. Yung pangalawang prayer, yun na yun, yung sabi ni Kuya Pilo. Dating yung time na, yung anak mo, hali kayo, magba-Bible time muna tayo, mananalangin muna tayo. Yan pa, Kuya Pilo, ang isang nawawala sa pamilya natin ngayon. Ang sama-samang pananalangin, ang sama-samang pag-aaral ng salita ng Diyos. Yes. Hanggat maliliit pa sana, hanggat nasa inyo pa, gawin niyo po yan sa inyong pamilya. Kasi po, ang sabi ng Diyos sa kanyang banal na salita, ang salita niya hindi babalik ng walang bunga. Minsan, akala nyo lang, kasama sila sa Bible reading, yung bata parang nakatulala lang, pero pumapasok ang salita ng Diyos sa isip at kaluluwa niyan. Kailangan madinig nila talaga. Magbubunga yan, magbubunga. Kasi yun ang sabi ng Diyos ang salita niya hindi hindi babalik ng walang bunga. It will affect their lives. Definitely. Kaya, Opo. Uy, alam mo, Ate Alu, itong next listener natin, relate dyan sa cellphone na yan. Dahil kasi ganito yung nangyari. Anyway, sabi niya, ako po ay may isang dalagang anak. Pinakilala niya sa amin ang manliligaw niya at ang ilang beses na sinama sa family gathering. Dadala sa gathering Red flag po ba kung ang binata ay hindi approachable tapos mag-bless sa amin ng asawa ko? Hindi na iimik at nagse-cellphone na lang kahit ilang beses namin siyang kasama. Sinabi ko sa anak ko, pero ang sabi niya, mabait naman daw yung lalaki. Demanding lang ba ako o bilang magulang? Ayan, mga young people. Baka eto ang style nyo nanliligaw. Iniimbita na sa bahay, di naman makipag-usap, cellphone ang kausap. Naku, ano ba yan?
Sige Oo, nga, pero Ate Alu. Kuya Pilo, gusto kong kausapin yung mga magulang. Yan, sige. 'Di ba? Kasi sabi niya ilang beses na namin siyang nakasama. Ayan. Tanong ko lang, anong ginagawa niyo sa bata kapag kasama niyo siya? Sinong Okay? bata? Yung anak nila o yung yung boyfriend? yung nanliligaw, yung boyfriend. Oh. Okay? Dapat, yan, ang strong recommendation ko. Napansin niyo na ganun siya. Parang hindi approachable. Mga magulang, syempre, syota pa lang yan. Bata pa yan. So, nadyajahi yan na siyang maunang, may mga bata na ganun. Baka hindi sila pinalaki na sociable. Oh. Nadyajahi yan na mag-approach sa inyo kasi kayo yung adult. Tapos magulang pa kayo ng syota niya. Nakakadyahi yun. Okay? Nililigawan pa rin. Tayong magulang, nandiligaw, o lalo na nililigaw. Tayong magulang, okay, tayo na yung umabot. Yun ang gusto kong sabihin. Tayo na yung umabot. O nakita mo, nagmano, umupo, nag-cellphone, ay ditabihan mo ngayon. Di ba? O iho, kamusta? Taga saan ka ba? Ano ba ang ganito? Taga saan ka ba? Saan ka nakatira? Ano tinapos mo? Kakaibiganin mo. Yan ang problema sa ating magulang. Minsan, ang tataas ng pride natin. Ayaw natin ibaba. Ayaw ng Pilipino mapanukat. Nako. Ibaba mo ang pride mo, abutin mo yung bata. Diba? Ito pa baka mamaya kaya siya ganyan, hindi siya sanay makipag-mingle with other people. Baka may hugot din yan. Baka may issue din sa magulang, di ba? Hindi rin siya. Ito napansin ko, Kuya Pilo, parang kung ano yung relasyon ng magulang ng anak sa magulang. Paglabas nila sa ibang tao, ganun din nila i-deal yung ibang tao. Ganun. So, halimbawa, kung anak ay laging takot sa magulang, yung bang konting kibo parang may masasabi agad ang magulang. So, ano na lang siya, ano tawag dito, titikom na lang. Minsan, pagdating niya, sa social life niya, paglabas niya sa iba, hindi rin niya alam kung paano makipag-usap sa iba kasi hindi niya natutunan sa bahay nila. Okay? Halimbawa ako, lumaki ako sa pamilya, Kuya Pilo. Ang pamilya ko, medyo ang mama ko, waray. Alam mo na, waray. Matapang yan. Tapos ang papa ko, medyo strong din magsalita. Maano siya, matalas. Totoo naman yung sinasabi niya, tama naman, pero ang talas ng dating. So, ito yung nakalakihan kong pamilya. Kaya, pag lumalabas ako sa labas, ganun din yung dala ko. May masakit ako magsalita, taray ako pumuna. Kasi nga, ito yung pinanggalingan ko. So, yung batang iyan, baka ganyan din siya sa bahay po niya. Ha? Wala silang usapan doon sa bahay nila. Kaya pagdating niya din sa bahay niyo, nang nililigawan niya, mano lang siya, upo na. Hindi siya marunong sa social life niya, wala. So, tayong magulang, tayong nakakakita ng parang may kulang, bakit hindi po tayo yung gumawa ng paraan? Tulad ng sabi ko nga, tabihan nyo, kamustahin nyo, iho, ano na bang level mo? Kamusta ang mami mo? Kamusta ang daddy mo? Kaibiganin, kilalanin. Isa pa ha, baka mamaya pag sinyota na ng anak nyo yan, di ba? Oo nga. Baka mamaya, di ba? Parang iisipin mo na you can never say, baka isang araw maging kabilang yan ng pamilya mo. So ngayon pa lang, kaibiganin mo na. Ayan. Kaibiganin mo na. Kunin mo na yung loob. Maging kaibigan ka na niya. Okay? Kasi, mas maganda, papalagay na yung loob niya sa'yo. Kaya magkatuluyan man sila ng anak mo o hindi, at least yung bata nagkaroon ng adult friend. Oo, tsaka diba? mas meron kang tansya at mabibigay mo yung mga expectations mo ng maluwag kung relate na relate kayo. Ayan. Saka talagang i-build yung relationship doon sa manliligaw. Tapos, good point din yan sa anak nyo. Pag nakita ng anak nyo na, ang mga magulang ko, parang kinikilatis nila yung manliligaw ko, mararamdaman ng anak nyo na mahal nyo talaga siya. Kumbaga, kinikater nyo yung mga tao na bahagi ng kanyang mundo. So dito, mas mararamdaman ng anak nyo na pinapahalagahan nyo talaga siya bilang ina. Yes, ang sarap niyan. Oo. Ganun po ako nung nagpakilala yung anak ko ng girlfriend,
Yung girlfriend, hindi kasing daldal ko. Tahimik lang din. Diba? Isang tanong, isang sagot. Pero sa biyaya ng Oo. Sa biyaya ng Panginoon, kinakaibigan ko, ganyan. O pag meron akong, kunyari, galing akong Korea, o pasalubong, gano'n. Kasi hindi ko naman sinasabing sila na, magiging sila na. Pero ang sa akin, mahal to ng anak ko eh. So, kailangan makilala ko. No? Ay, nakakatuwa ako, Kuya Pilo, makakwento ko lang. Sige nga. May time na, di siyempre, sila na nga, birthday ngayon ng anak ko. So, sabi ko, gusto mo, invite mo yung girlfriend mo. Magsalo-salo tayo sa labas. Sabi ng anak ko, Mama, pwede ba sa lugar na to? Kasi malapit doon yung girlfriend niya. Sabi ko, sige, go. Sige. So, ayan na, restaurant, dumating yung girlfriend, kain kami, tapos ikot-ikot, nahayaan ko lang sila. Okay, tinitignan ko. Kasi doon, pagsama-sama, masisilip mo rin, matitiktikan mo rin. Ano ba yung mga interest ng mga batang to? Oo. Tapos, after siguro 2 hours, sabi nung anak ko lalaki, Ma, uwi na raw po si girlfriend. Sabi ko, sige. Sabi ko, salamat iha ha. Salamat sa nakiselebrate ka. Birthday ni anak. Tapos, hindi pa rin umaalis. Sabi ko, may problema ba? Sabi ngayon ng anak kong lalaki, Ma, ihatid niyo raw siya sa daddy niya. Sabi ko, ha? Sabi ko, bakit? Dito daddy niya? Yung daddy niya, hinatid siya doon sa mall at iniintay siya. Nakuha mo? All that time na andun yung tatay niya? All that time nandun ang daddy sa mall. Hinayaan si anak. So, nung makakita ko yun, sabi ko ba, maganda ang maganda ang relasyon. So, ibig sabihin, ihahatid mo siya, makikita mo yung tatay niya. Yes. Sabi ko, ay, ganun ba? Sabi, ang ganda nun. Pag hinatid ko siya, patunay sa tatay niya na talagang nandun ako. So, hinatid ko, nakita ko, Kuya Pilo. Sabi ko, nandito po pala kayo. Sabi ko, di sana sumama na kayo doon sa kainan. Ganun. Tapos sabi naman, hindi po, okay lang po. Tapos sabi ko, salamat po sa pag-intay niyo sa inyong anak at sa pagpapahiram. So, diba? So, ang ganda niya. Maganda yun kasi dalawang pamilya na ang nag-relate, hindi yung sila-sila lang. Yes. Ay, okay yun. Oo. Ang sarap nun. Kaibiganin nyo yung mga nanliligaw sa anak nyo. Kaibiganin nyo. Kasi doon nyo malalaman kung ipagpipray nyo ba na maging sila na o ipagpipray nyo na huwag sana sila. Ano ba yan? Pero magandang technique yun ha. Kikilalaan mo yung pamilya talaga, background nila, lahat sila. Masaya yun. It's a very, very polite thing. It's also respectful. It's also very, pakikitungo. And it's very, Kuya Pilo, it's very Jesus way. Oo, Jesus way. Jesus way. Love your neighbor as yourself. Huwag nyo silang tignan na kontrabida. Huwag nyo silang tignan na aagaw sa mga anak nyo. Hindi po. Tignan nyo sila na in the future, God knows, baka makasama mo yan sa pamilya mo. Sa komunidad ng Panginoon. Ayan. Oo. So, tignan nyo sila as kaluluwa na mahal ng Diyos. Tao din yan. Siguro mag-react ka, magalit ka kung anong nililigaw na sa anak mo, gorilla. Ang kulit. Para tayo nasa Planet of the Apes niyan. Oo. Pero as long na tao yan, okay, abutin nyo po. Ayan, recommendation ko, abutin nyo. Baka kasi kaya uupo na lang siya, magsi-cellphone, hindi niya alam paano makipag-usap sa mga matatanda. Nahihiya siya. Mga kaagapay maganda tong gesture na to. Nakakatuwa naman, Ate Alo, no? Sana lahat ng mga pamilya, kapag mayroong ganitong okasyon, may ligawan, may namumuong relationship sa mga anak nyo, sana nakikilala din talaga yung pamilya kasi protective yun eh. Hindi lang protective, talagang magandang pakikitungo at natututunan ang magandang pakikipag-ugnayan. Kung ang mga anak natin ay hindi magaling sa pag-uugnay, at least tayong magulang, kapag nakapag-ugnay tayo sa kapwa nila magulang, namomodelo natin yung mabuting pakikitungo. Wow! I love it, Ate Alu. Thank you, God. Amen.
Kamusta ba sila? Ano ba nangyari? Maawa Malapit nandiyan na sila ba? pa rin Malapit na hanggang ba? ngayon. Aba, ewan ko. Ipon pa daw. Sabi ko, baka abutin kayo ng siyam-siyam niyan. Pero kung di ako nagkakamali, parang 3 or 4 years na yata sila. Wow, good. Parang ganoon. Mm. Ay, ang mga kabataan ngayon pa naman, Kuya Pilo, parang katulad dito sa Korea. Mm. Parang hindi talaga sila, parang yung marriage is hindi na, sa kanila, more on, bonding, more on katropa, more on ganun eh. Pero kailangan, Pero yun nga, magandang pakikitungo, magandang pag-uugnay, natututunan yung mabuting values sa pakikipagkapwa. Ito pa sa Kuya Pilo, bilang magulang, huwag tayong mag-expect. Ay, manliligaw yan, dapat siya ang sa amin. Dapat ganito, dapat ganyan. Huwag po tayong mag-expect. Kasi the more you expect, the more you will be frustrated. Tapos, pag na-frustrate ka, ang sama na ng loob mo. So, don't expect. Magkaroon po ng open mind, ng open heart. Okay? At higit sa lahat, palaging hingin ang gabay ng banal na spirito. Bibigyan niya po kayo ng idea, ng wisdom, ng discernment kung paano po i-handle ang mga ganitong sitwasyon. Ayun. Okay. Well, Ate Alu, talagang napakasarap ng mga pagkakataong ganyan. I appreciate na nagawa niyo yan. Wow, this is great. Wow. Ay, Ate Alu, siguro at this time, we're gonna have to go and pray for the people na ating mga nakasamang nag-raise ng questions nila. So, Ate Alu, invite po kita na ipag-pray natin ang ating mga listeners. So, go ahead and you have the mic. Go ahead. Sige po, tayo ay manalangin. Doon sa mga listeners, kung sakaling hindi mo pa naisusuko ang iyong buhay sa Panginoong Hesus, saglitin mo lang ang dasal na ito. Sabihin mo, Panginoong Hesus, patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon tagapagligtas. Linisin mo ako at gawin mo ako iyong anak. Sulat mo ang aking pangalan sa aklat ng langit at mula ngayon, ako po'y sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. At Ama, tinataas din namin sa iyo ang lahat ng aming mga listeners. Maaring yung iba ay hindi po nakapag-share ng kanilang mga dalahin, pero ikaw nakakaalam ng laman ng kalampuso, ng takbuhin ng kalambuhay. Maging yung mga nabasa namin, yung kanilang mga problema, Panginoon, ikaw po ang sumaklolo sa kanila. Panginoon, tinataas ko yung babae na listener namin na nasa stage 4 sa cancer. Yes. Bigyan mo pa po siya ng malinaw na kaisipan, kaunawaan, at buhay na pag-asa. Kaya ang matuon pa po ang kanyang puso't isipan sa iyo. Saklolohan mo siya at Lord, ang himala din ng kagalingan, ang igawad mo sa kanya. Tinataas din namin sa iyo, Panginoon, yung isang magulang na may problema sa kanyang 15 anyos na anak. Tulungan mo po siya, bigyan mo siya ng katalinuhan, katapangan para ma-handle niya ng tama, mabuti ang kanyang anak na ito. Tinataas ko rin sa iyo, Panginoon, yung mami na madalas nasisisi pag may mga sakit ang kanyang mga anak. Tulungan mo siya na laging sa iyo magtiwala. Mag-focus siya, Panginoon, sa pag-aalaga ng kanyang mga anak. At ikaw ang maging inspirasyon at kalakasan niya. Pag-aamin mo ang kanyang kalooban na hindi niya sisisiin ang kanyang sarili, kundi patuloy lang ipagkakatiwala niya ang kanyang mga anak sa iyo. Maging, Panginoon, itong magulang na may nanliligaw ang kanilang anak, bigyan niyo rin po sila ng malawak pang kaunawaan, bigyan niyo sila ng compassion para doon sa manliligaw ng anak nila. Para instead, Panginoon, na mag-demand sila ng anything, sila'y aabot. Tulad ng sinabi mo, Panginoong Jesus, na mahalin namin ang aming kapwa. Kapag mahal namin ang aming kapwa, kami, Panginoon, ang gagawa ng paraan para sila maabot. Salamat, Panginoon, at hinihiling ko ang patnubay mo sa bawat isang kasama namin sa gabing ito. At ikaw po lamang ang aming pag-asa, dakilang Diyos. At palaing mo patuloy si Kuya Pilo, maging ang Heartline Ministry at ang buong ministry ng FEBC. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na maparangalan. Continue to supply their needs. Parahin mo rin ang padating, Panginoon, na anniversary ng FEBC. Ikaw, O Diyos, ang siyang maluwalhati. Lord, salamat sa ministry na ito na kahit paano ay magamit mo kami para may marinig yung napayo ang mga nagpadala ng mga problema. Sa iyo po lamang, O Diyos, kapurihan, karangalan, binabalik namin sa pangalan na aming tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. 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 Wow, thank you very much. Very inspiring at talagang
nakakatuwa pagkasama talaga kita, Ate Alu. And so Salamat happy, sa Diyos. so happy andito kayo, Pastora Alu. At again, kung kayo ay kukontakin doon sa Facebook, Facebook na lang, para Alu libre. Abendan. Ayan. Para doon sa mga kaagapay natin, kung talagang meron kayong mga gustong italakay na palagay nyo medyo sensitibo o kaya medyo seryoso pa, punta kayo sa aming website sa philac.org, philacc.org. At nagko-conduct din po ako personal ng counseling dito sa West Avenue. Face-to-face ito, no? Kung gusto niyo face-to-face, kontakin niyo lang ako sa 0915-3333-299 or 0999-579-0049. Yan ang aking dalawang number. Text niya kayo muna for appointment and then we can meet doon sa West Avenue sa aking clinic. Nako, Ate Alu, thank you very much for being part Kuya of Pilo, Yes. yung magme-message sa Messenger, sabihin nyo lang na listener kayo ng Heartline. Ayan, oo. Ayan, para mas ma-entertain ko kaagad yung message nyo. Yes, absolutely. Ayan. Nako, thank you very much. And Ate Alu, salamat sa iyong pagpa-time. Dahil napaka-busy nitong si Ate Alu. Pumunta ng Pilipinas, hindi ko na nakita. Pumunta ng Korea, lalong hindi ko na nakita. Pero dito sa Heartline, nagkita kami. Ayan. Nakita-kita, ayan. Salamat may online. Oo Salamat nga. sa Diyos. Praise God. Naku, one time matatalakay natin din tungkol sa OFWs na mga kasama natin, ha? Oo. Yeah. Hindi kailangan din nila yan. Oo. Sige. Well, thank you, Ate Alu. God bless sa'yo, ha? And sana magkita tayo next time uli. Okay. Anyong hika sa'yo. Anyong hika sa'yo. Supukamnida. At ayan po, mga kaagapay, mga kaibigan, salamat sa inyo sa tune in sa atin dito sa ating Friday night edition ng Heartline. At salamat din sa iyo, Ate Alu Abendan, dahil talagang napakagandang insights ang nakuha natin. Alam ko na mayroon kayong marami pang mga katanungan, isend in nyo lang po. Mas maganda na ipadala nyo sa amin, pati yung follow-up, mas malinaw, mas detalyado para makita natin yung tunay na kalagayan. Kung mayroon kayong mga follow-up sa questions ninyo, gusto nyo pang ma-clear up, willing kami at sasagutin po natin yan. At talagang malaking bagay po yung mga naipapadala nyo sa amin. And thank you very much sa lahat ng mga kaagapay natin na nagpapatuloy na sumusuporta dito sa ating broadcast dito sa 702 DZAS Heartline Radio TV. Kayo na aming mga kasama dito sa Heartline, maraming salamat sa inyo. At syempre, hindi ko kakalimutan yung ating mga team na humahawak ng ating production, ang ating Bukawi Transmitter site. Kaya salamat sa mga kaagapay natin sa broadcast. Sila Pradtech Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes, tsaka si Benjo Morano. Pati si Engineer on Duty, sila Chris Molina at si JB Tabwa. Oy, Kuya JB, kamusta ka na? Mukhang may naririnig akong church bells. Church bells, wedding bells ba? Okay. At ang VA in charge natin sa Ate Kayla Escalante. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Kami po dito sa DZAS team ay nagpapasalamat at talagang nais namin ibigay ang lalahati sa Panginoong Diyos dahil siya talaga ang tunay na dahilan kaya meron tayong broadcast na ito. Ito ay para may parating ang puso ng Diyos sa inyo. Mabuti ang kanyang pakay sa inyo. Mabuti ang kanyang mga kaparaanan. Kung bibigyan nyo lang ng bukas na puso ang pagkakakilala sa kanya, malalaman nyo na yung kanyang mabuting mga pakay na gaganap at pwede niyang mapairal sa buhay niyo rin. Maaari lang hindi tayo aligned dun sa kanyang pinagagawa sa atin. Kaya ito yung pagkakataon na bigyan niyo ng chance ang Lord na kumilos sa buhay po ninyo. Go ahead, pray to Him today. Tell Him, Lord, I want you to have a chance na maging Diyos sa buhay ko at Panginoong tagapagligtas ng aking buhay dahil kailangan ko talaga ng inyong pagpapala at ang paggabay. Sa makatuwid ang aking pananampalataya sa iyo ay pagsunod at pag-alinsunod ng aking buhay ayon dun sa pagpapahalagang iyong ibinibigay. God bless sa lahat. God bless you everyone. Thank you very much. At itong Heartline ng ating programa ay patuloy mula 9:30 p.m. hanggang 11 p.m. Monday to Friday. At ito po si Kuya Pilo, tayo po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas
At magkita-kita po tayo muli next week. See you again. God bless and have a wonderful weekend. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.